Paniniwalain niya ang mundo na walang impyerno. Kaya naman ang mga mahihina ang pananampalataya ay madaling mabubuyo. Wala na silang katatakutan, wala nang pipigil sa pagkalat ng kasamaan. Mga katinagalog ko, ikukuwento ko sa inyo ang magiging kaparaanan ng Antichrist upang masira nito tayong mga tao. 1 John chapter 4 verse 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi sinugo ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na siya sa mundo. Ayon sa propesiya ng Biblia na isang nakakatakot na nilalang ang lalabas sa paglapit ng katapusan o ng paghuhukom. Ang masamang nilalang na ito ay tatawagin na Antichrist o ang Antikristo. Siya ay ang magiging kalaban ni Jesus sa oras ng kanyang muling pagbabalik. Sinasabi na ang Antichrist ay ang anak ni Satanas na gaya naman ni Jesus ay isisilang mula sa sinapupunan ng isang mortal na babae. Magbabalat kayo ito na isang normal na tao hanggang sa tamang panahon na alam na nito na malapit na ang paghuhukom. Hindi basta-basta malalaman ng sangkatauhan ang pakay ng Antichrist. Hindi ito magbibigay ng senyales na siya ay ang isinugo para tuluyang malupog ang sangkatauhan. Ayon sa tala na mas malakas pa ang impluwensya ng anak ng kadiliman sa oras na ang tayong mga tao ay mag-umpisa na hindi maniwala kay Satanas. Kung matatandaan ayon sa banal na aklat, sinasabi ng Panginoon na ay ako. Ang kabaliktaran naman nito ang sasabihin ng dyablo, ako ay ang hindi ako. Hindi gagawa ng kasamaan ng anak ng kadiliman. Hindi ito ang kaparaanan upang ito ay makapanglinlang. Kabaliktaran ang lahat ng kanyang gagawin. Hindi ba't si Lucifer ang tinagurian na ang ama ng kasinungalingan? Gagamitin ito ang kanyang impluwensya upang makapagkumbinsi ng sangkatauhan. Walang kaparusahan, walang impyerno na pupuntahan. Ipahayag nito na ang tanging mundo lang sa sanlibutan ay ang earth na ating ginagalawan. Kasabay ng pagkumbinsi nito sa tao na walang impyerno na kailangan na katakutan, wala ring pipigil na gumawa pa ng kasamaan. Mas madali na ang taong mahina at walang pananampalataya ay masasakop ng kasamaan at lalamunin ng kasalanan. Habang papalapit ang paghuhukom, mas lalakas din ang kapangyarihan ng Antichrist. Magiging isa ito sa pinaka-importanteng tao na pinakikinggan ng buong mundo. Ipakakalat nito ang balita na ganap na ang kalayaan. Walang langit, walang impyerno, lahat ay tanging nasa sa ating mga tao. Walang mabuti, walang masama, kaya lahat ay maaari na magawa, lalo na sa inyong kapwa. Kasama sa ikakalat nito na kasinungalingan ay ang nakasaad sa banal na kasulatan. Sasabihin nito na ang libro ay gawa-gawa lamang ng tao, kaya hindi dapat ito pinaniniwalaan. Ang Antikristo ay paniniwalaang maigi dahil sa taglay nitong labis na katalinuhan. Magaling itong magsalita, bihasa ito sa usaping politikal. Isang bagong relihiyon din ang ipanganganak sa ilalim ng Antikristo. Sa relihiyong ito, pinabubulaanan nila na si Jesucristo ay ang Mesaya o ang tagapagligtas. At ipoproklama na ang Antichrist na siya lamang ang tanging paraan at daan patungo sa tamang kaligtasan. Sa tindi ng paglaganap nito, tatalunin nito ang mga pinakamalalaking relihiyon. Gagamitin nito mismo ang simbahan para sa pangsarili nito na kapakinabangan. Walang iniba ito sa isang lobo na nagkukunyari na maamong tupa. Gagamitin nito ang salita ng Diyos laban mismo sa totoo na Mesaya. Gagawa rin ng Antikristo ng mga himala. Mamarkahan nito ang mga tao sa panahon ng halos masakop na ng Antikristo. Ang mga mahihina at walang pananampalataya. Muli babalik si Kristo sa lupa. Ito ay upang sagupin naman ang mga kaluluwa na mga totoo na nananampalataya. Dito magsisimula ang huling labanan ng kasamaan laban sa kabutihan. Ilan sa mga sinasabing Antichrist sa kasaysayan ay ang mga sumusunod. Ang emperador na si Nero, si Napoleon Bonaparte, si Hitler. May mga nagsasabi din na ang mismong Pope o ang Santo Papa ay may magiging malaking bahagi sa pagbalik ng Antikristo. Ito ay isa pa rin sa paniniwala ng mga Protestante.
Isa sa magiging Santo Papa daw ay ang Antichrist. Ngunit mga katinagalog, kung pagbabasehan ang kasulatan, sinasabi na ang Antichrist ay lalabas mula sa lugar na walang nag-aakala at sa panahon na ilabas nito ang tunay na kulay at pakay niya ay huli na ang lahat dahil napakarami na nito na nakolektang kaluluwa na hindi na makatitikim pa ng tunay na kaligtasan sa kalangitan na kaharian. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo ay ipinanganak na ang Antichrist o darating pa lamang ito sa kalupaan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.